Ang bidyong ito ay tungkol sa saan ka pumunta nung una mong pagsakay ng eroplano. Bago ang lahat, ako po ay si Mommy Mom Fan na full-time mom. Alam nyo ba na basa ang kortina ng bus? Yun ang hindi ko makalimutan. Bakit? Ito, dahil nung pagsakay ko ng bus nung gabing yun na hinatid ako ng kapatid at anak ko. Nung pagsakay ko ng bus, pag-akyat ko, nilingon ko, kitang-kita ko yung nangyari na humahabol yung anak ko sa bus. Tapos yung kapatid ko, yun, hinabol din niya siya. Tapos grabe ang iyak niya. Tapos nung umupo ako sa bus, hindi ko talaga mapigilan yung luha ko nung time na yun. So, nahiya ako sa katabi ko. Ang ginawa ko, yung kortina dito sa bintana, nilagay ko dito, ginanyan ko, so parang nakaharang sa amin, parang nandito ako sa loob ng kortina. Tapos yun nga, grabe ang iyak ko. Tapos hindi ko talaga makalimutan na dahil yung panyo ko, may panyo ako. Yung panyo ko na yan, syempre nung una dito sa mata ko pinupunas, tapos nung hindi ko talaga mapigilan yung yung uhog ng ilong ko, doon ko na punas. So ala naman, ibalik ko sa mata ko. So hindi ko talaga makalimutan yun, yung laylayan, yun ang ko sa mata ko, hanggang sa kitang-kita ko basang-basa na. Tapos yung panyo ko basa din, dahil talagang hindi ko makalimutan yun. Na lalo pag yung siyempre, yung alam ko lahat ng mga tao tulog sa bus, gusto kong ipikit, pero tuwing pagpikit ko sa mata ko, yun yung iyak ng anak ko ang naririnig ko. Kaya talagang hindi ko mapigilan yun. So hanggang pagdating sa Manila, umagang yun, nandun yung kapatid ko, sabi niya, bakit ganyan ang mata mo? Bakit mugtong-mugto? Ayun, kwento ko na kasi nung ko sakay ko, kitang-kita ko yung anak ko na humahabol na grabe, na yung iyak niya ba, yung mukha, grabe, naalala ko naman, grabe yung yung iyak niya, na dinig ko sa bus, ganun ako sa kapatid ko, nagsusumbong ako, tapos sabay, ayun, ganun, iyak. So yun, sabi niya, siyempre ganyan talaga, kasi may iwan mo siya, siyempre hindi mo maiwasan yan ng ganun talaga, sabi niya. So yun, nung comfort ako nung nasa taxi kami, pero grabe pa rin yung iyak ko sa na yan, yung gabing yun, hanggang sa Manila, hanggang sa pagsundo ng ate ko sa akin. Ano ba yan? Pag naalala ko, yung grabe, pati dibdib ko noon sumisikip, dahil pinipigilan ko yung iyak ko, dahil nga may katabi ako na hindi ko naman kilala. So yun ang nangyari. So nung araw ding yun, nung pagdating namin sa kanila, sa ate ko, pumunta kami agad sa agency, dahil syempre para may kibalita, dahil noon walang cellphone. So kung talaga yung sinabi ng agency na punta ka sa ganito sa month na to, pumupunta ako ng in advance. So yun, nung pumunta kami sa agency nung araw din na yan, good news. Sabi ng agency sa akin, postpone daw yung flight ko, postpone daw. So sabi ko, ay salamat. Parang alam mo yung yung lungkot ko napalitan ng saya, dahil naku, sa wakas makakasama ko pa yung anak ko. Yun ang iniisip ko nung time na yun. So ayun, sabi nila August. So August, May, June, July, August. Actually, almost lampas ng almost 4 months na nakasama ko yung anak ko, dahil nung kinabukasan na yan, bumalik agad ako sa amin. So yun, nakasama ko yung anak ko, at nung pag-alis ko na yan, medyo may iyakan pa rin, syempre mas lalo, pero at least yung time na yun, parang yun na yung time na handa na ako, kahit nandun pa rin yung iyakan, na syempre mamimiss mo yung pamilya mo. Mamimiss ko yung kasi that time yung iniwan ko yung anak ko sa kapatid ko, dahil doon si
college pa nung kapatid ko nung time na yon, college siya. Ayun, doon ko iniwan sa kapatid ko. So yun, nung August pumunta na ako ng Manila. Yun na yung totoong una kong pagsakay ng eroplano, at dito ako sa Hong Kong pumunta. Ayan. Yan ang experience ko nung una kong pag-alis sa atin. Ayun. Alam ko naman na lahat tayo na OFW na umaalis, nandun yung iyakan sa unang-una dahil mamimiss natin yung ating pamilya. So ikaw kabayan, saan ka nagpunta nung una mong pagsakay ng eroplano? I-comment down below mo para magkwentuhan tayo. O di ba? Siguro ano na naman yung experience mo sa una mong pagsakay at saan ka nagpunta. Yan. Hanggang dito na lang. Pinaiyak ako tuloy. Oo nga, hindi ko talaga maiwasan pag kinikwento ko yun dahil hindi ko makalimutan. So, ganun pa man, alam ko na basta importante maganda naman yung ating pakay sa ating pag-alis para sa pamilya. Alam ko na ganun ang natin. So, hanggang dito na lang and bye-bye! Ayaw.